Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. At tayo po yung mag-umpisa na, mga kababayan. At komentuhan po natin ito pong interview po kay, sa ating pong Vice President Sara Duterte. Dito po sa ating mga soldiers at ex-marine. At syempre po, yung kawalan po ng pag-asa ng mga Pilipino na wala naman po talagang mangyayari na solusyon lalo-lalo sa korupsyon dahil mag-iisang taon na raw po ayon sa Vice President. Para lang po yung mga problema na dumarating po sa ating mga Pilipino. Kasama po ang problema ng mga kababayan nating OFW na wala rin po solusyon na magagawa at makikita ang mga Pilipino. Dahil dito nga mismo sa korupsyon, ano po ang nakikita po natin? Puro pagtatakip di umano. Pakinggan po natin uli ang ating Vice President Sara Duterte sa interview po sa kanya ng mga mainstream media. Senate ngayon is may hesitancy sa pag-investigate sa 18 Marines. Ano yung reaction dito, ma'am? Mag-iisang taon na rin yan, ma'am. Simula nung sinabi ng dati ani Pangulong Marcos na naman kayo. No? Mag-iisang taon na yan. Hanggang ngayon, wala pa rin nananagot sa flood control scandal, sa na nangyari sa 2023, 2024, 2025 budget. So, ano lang natin yan, itali natin yan doon sa nangyayari ngayon sa Middle East. No? Kung isang taon na itong corruption scandal na ito na walang nananagot at walang sinseridad ang administrasyon na imbestigahan, hindi pakulong lahat ng mga involved sa scandal na yan, makikita din natin na wala silang gagawin dito sa problema natin na darating dahil sa giyera sa Middle East. Any closing statement, ma'am? Yes, message, nagpapasalamat ako sa ating mga kababayan, sa lahat ng mga Pilipino ngayon na nakikiisa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pag-kidnap sa kanya, sa injustice na ginawa sa kanya. Isang Pilipino na kinidnap ng gobyerno, dinala sa ibang bansa para doon ay ikulong. Nagpapasalamat kami sa kanilang pagdarasal para sa kanyang kalayaan at maayos na pag-uwi dito sa ating bayan. Thank you. Thank you, ma'am. Yan po mga tambay, nakita nyo naman po. Wala pong nakuha kahit po, kaya nga po injustice yung sinasabi po natin Vice President. Sariling gobyerno ang kumidnap, gastos ng taxpayer, male-maleta, dolyares, ang talagang gastos ng taxpayer. Hindi po ba? Kaya nga po yung dasal at panalangin po ay pinagpapasalamat ng Vice President Sara Duterte. Lalo-lalo po siyempre po yung ating mga dasal na lagi po nating ginagawa na ang ating dating Pangulong Duterte ay madugtungan pa ang kanyang buhay at kalakasan siyempre po. At makalabas na po sa lalong mabilis. At siyempre po, yung makauwi na po siya sa ating bansa. At yan po, nilinaw po ng ating Vice President, mga kabayan, na talagang yung nangyari po, mag-iisang taon na po. Mag-iisang taon na rin po, yung mahiya naman kayo at napakaraming makukulong, mga kababayan, ay meron po ba doon sa mag-iisang taon? Wala pong iniwan yan sa puro pangako. Puro pangako at pambubudo lang ang kayang gawin ng nakaupo ngayon, di umano. Ano po asahan natin sa gobyerno? Kung sila mismo ang sangkot. Alam po ng Vice President yan. Kaya nga po nakapagsalita na Vice President noong mga nakarang pahayag niya. Kung siya ang mauupong presidente, hindi pwedeng walang managot. Katulad niyan, mag-iisang taon na. Wala pang nakukulong na mga congressman sa dami ng mga ninakaw, inubos ang pera ng bayan. 2023, 2024, 2025 at meron pa daw 2026. Wala pa ring nananagot sa dami ng pera taon-taon ang nawawala sa ating buwis na pinaglalagay sa mga maleta at yung ginagawa nila ngayon sa ating mga ex-marine,
sa ating mga soldiers. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya po, wala po talaga tayong aasahan, mga kababayan, dahil paano ka mabibigyan ng pag-asa? Paano ka bibigyan ng katarungan kung mismo ang Malacanang, mga gabinete, pinsan, pamilya ay sangkot sa korupsyon at meron pang pulburon? At syempre, mga kababayan, ano asahan mo dito? Nada! Wala! Hindi po ba? Puro po pasakit at hirap. At ngayon po, sa nangyayari sa ating bansa, wala kang maasahan sa pagsugpo ng korupsyon? Ano pa asahan mo na pagtulong naman sa ating mga kababayang OFW? Tanging ang bansa na lang po natin ang napakarami pong sinasabi na hindi po pwede, puro delay, at kailangan ganito, ganon. Nakita nyo po? Kaya nga po yung lagi natin sinasabi, pagka ganito gobyerno, aanin mo pa damo kung patay na yung kabayo. Hindi po ba? Ibang klase po. Kaya nga po ibang-iba yung nakita natin yung panahon ni dating Pangulong Duterte. Ano yung panahon niya? Lahat gagawin. Kahit nga mangutang. Kahit mangutang tayo. Mapauwi lang sa lalong mabilis ang mga kababayan nating OFW. Hindi po ba? At syempre, napakahirap na po ngayon ng ating bansa. Lalong-lalo po, tayo po mga Pilipino ang nagsasakripisyo. Napakamamahal na po ng bilihin. Napakatataas na po lahat, pati gasolina, ubod ng taas. Hindi ka pa makabili. Di po ba? At nananamantala pa ang karamihang mga negosyante ngayon. Grabe. Pero ang solusyon po ng gobyerno, dinala po tayo sa korupsyon at pamumulitika. Kasama pa ang ICC. Dahil sa ginawa kay dating Pangulo. Nagkapera pa sila sa ating buwis, di umano. Mabuhay po kayo, Vice President Sara Duterte. Ang majority po ng Pilipino, kasama po mga OFW, ang suporta po sa inyo at sa inyong pamilya. At ang nagdarasal po ay napakaraming Pilipino. Milyong-milyong Pilipino po ang nagdarasal sa inyo pong pag-iingat at sa inyo pong pamilya. At ganoon din po sa dating Pangulong Duterte, ang mga dasal po namin ay maingatan at madugtungan pa ang buhay at kalakasan at makauwi na po sa lalong mabilis. Ayan po ang dasal po ng milyong-milyong Pilipino po, Vice President. At syempre po, maingatan din po mga kabayan sa dasal po natin. Sama-sama po tayo. Maingatan po ating mga ex-marine, ang mga soldiers po natin, na sila po igabayan at bigyan po ng kalakasan ng pangangatawan at kalakasan ng loob. At sila po maingatan sa kapahamakan. At ganoon din po ang ating buong sambayanan ay maingatan din po sa kapahamakan. Maraming salamat po sa mga dasal, mga kababayan. At thank you rin po sa mga subscribers po natin at sa patuloy pa rin po nagsusubscribe. Thank you po sa inyo. At sa mga nagko-comment, like and share, mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At ganoon din po sa mga gusto po ng inyong tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. Thank you po sa inyo. At shoutout po sa mga nagbibigay po ng tulong. Shoutout po kay Mila Yi, kay Tatay Nick ng Canada, kay Eric Hershio ng Canada, kay Balance Vision TV, Gay at Chena, Jesus Valdepena, si Nancy Lumampao, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Vlog, Rosalina, si Wills Bubbles, Arpel Villacorta, Chedorico Erguisa Jr., Ani Jo, ako si Pilam, Jobelin Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Kingston ng Hong Kong at Beichi Chiyoko. Thank you po sa inyo mga bayan. At ingat-ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyo po mga paggawa. God bless po sa inyong lahat, mga kababayan, at tis-tis lang po tayo. Bye-bye!